Hi, magandang hapon. Si Ka Eric po ito, no, mga kababayan. Ako po ay bigla na lang nagkaroon ng pagkakataon na mag-live sa isang lugar, pero nirecord ko na lang kasi mahina yung internet signal connection sa lugar na ito. So I tried to do an immediate reaction mula doon sa kaganapan. Kanina lang mga ilang oras pa lang ang nakakalipas sa may Senado, no? Kung saan po nagsalpukan si Senator Marcoleta at si Senator Ping Lacson, ano? At sumiklab ang batuhan ng mga maanghang na mga patutsadahan at mga banatan sa habang nagsisimula dumadaloy ang Senate Blue Ribbon Committee sa araw na ito, no? Kaninang umaga yon hanggang tanghali, nakita ko po kung papaano nagkaroon ng mainit na sagutan sa magkatunggaling posisyon si Senator Marcoleta at si Senator Ping Lacson, ano? Kaya minabuti ni Ka Eric na maglabas ng immediate na reaction video para ipakita po sa taong bayan, magbigay tayo ng ilang pananaw, no? Bakit humantong sa pagsiklab ng pagbabanggaan sa pagitan ni Senator Ping Lacson at ni Senator Marcoleta habang nakatunghay ang ibang mga senador at iba pang mga invited guests doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Matatandaan natin na naging mainit na po ang pagtrato sa pagitan ng minority senators na magkaroon ng realignment of political alliances noong minaniobra ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez ang pagpapatalsik kay Senator Chis Escudero bilang Senate President at pagtanggal na rin pati kay Senator Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. May kaugnayan po dyan, mga kababayan. Nagbabantayan na po ang both sides na ito, lalo na po dito sa mainit na usapin kung paano i-handle or paano tratuhin ang mga guests at mga resource persons, so to speak, pertaining sa ongoing na investigasyon sa more than 1 trillion pesos na iskandalo ng pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng mamamayan dyan po sa tinatawag na the scandal of blunder of the century, itong flood control projects na sumambulat sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. So may tensyon na talaga na namumuo, no? There is an undeclared tension already sa pagitan po nila Senator Marcoleta, Senator Ping Lacson, at lalo na ng sinita openly on the floor nila Senator Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano at Senator De La Rosa ang ginawang compromise without consultation na ginawa ni Senator Tito Soto para pagbigyan ang maniobra ni Bryce Hernandez, no? Ito isa sa mga itinuturong sindikato at kriminal sa pandarambong sa Bulacan District Engineering Office, mga kababayan. So itong si Bryce Hernandez, parang lumalabas na Trojan horse, no? Ginagamit nila Tito Soto, nila Martin Romualdez, nila Marcos para guluhin ang investigasyon sa Senado. In fact, paborito siya ng tinatawag na traidor comb ni Martin Romualdez nang ginagamit pa ito nila ex-komunista na sila Terry Ridon, ang traidor comb upang palusupin at magdiskarte doon itong dalawang mga personalidad na itinuturo na sangkot sa malawakan na mga pagpapatupad ng sindikato at kriminal na pandarambong na ginagawa nila Saldico at nila Martin Romualdez. Particular ang nabubulgar ngayon sa Bulacan Engineering District alone, mga 35 billion pesos ang illegal congressional insertions na ginawa ni Saldico. Ibig sabihin from 2022 to 2025, mga 35.4 billion pesos ng mga ghost projects or substandard projects ang pinalusot nila Saldico at nila Martin Romualdez sa Bulacan. Kung kaya ganun na lang po ka-sensitive ang pag-handle, kaya nga handle with tender loving care ni Martin Romualdez at ng mga buaya na kongresista at pati na ni Tito Soto at ni Ping Lacson, itong si Bryce Hernandez at itong si
Engineer Alcantara. Ang dalawang ito ay puro mga sindikato sa DPWH sa Bulacan. At lumalabas na may gusto silang abutin na modus o taktika kung saan idudugtong nila halo-halo na at ituturo ang ilang mga senador. Kagaya ng nangyari kanina, itinuro ni Alcantara at sinigundahan ni Bryce Hernandez ang pagkakasangkot ni Jinggoy Estrada, ni Bong Revilla at pati na ni Joel Villanueva dito sa multi-billion na mga ghost projects and substandard projects na pinalusot sa DPWH Bulacan. So di damay-damay na, no? Samantalang yung revelations naman ng Diskaya couple na binabanggit ni Senator Marcoleta parang na isang tabi na sapagkat iniiwasan ni Tito Soto at nila Ping Lacson na maidugtong ito kay Marcos at kila Romualdez. Sapagkat ang isa sa mga requirements na nakita kung bakit nakakakuha ng super billion projects itong Diskaya couple ay ang kanilang extra super close kay Martin Romualdez. So, itinatanggi ni Romualdez ito, subalit yan ang katotohanan. Kaya iniiwasan nila na mapunta at mapabigyan ng priority into the investigation ang Diskaya couple. At itinuro ni Governor Chavit Singson kamakailan lang doon sa Club Filipino na media briefing na ang Diskaya couple ay sangkot sa mga pangungontratang maanomalya doon mismo kay Marcos sa Ilocos Norte, sa kanyang anak at kay Bongbong Marcos. So very clearly mga kababayan, there is a pattern now of cover-up and a pattern ng tinatawag na ilihis o i-manipulate ang mga testimonya para magkaroon ng labo-labo, chapsoy. Kaya nga lumabas na tuloy ang mga pangalan na hindi naman direktang nasasangkot dati, bigla na lang lumabas ang pangalan nila upang ipakita na ang mga senador ay may involvement din sa tinatawag na sindikato sa flood control na pangungulimbat. Ay dati kasi ang napupuruan si Saldico, sila Martin Romualdez, sila Garjola, yung mga sindikato sa loob ng House of Representatives na binubulgar ni Congressman Toby Chanco, at ito ngayon ay gustong iiwas ni Tito Soto at ni Ping Lacson, no? Evidently and obviously ay papunta ito sa iba pang mga target sapagkat natatakot at nag-aalangan itong si Ping Lacson at si Tito Soto na kung ipagpapatuloy ng mga Diskaya couple ang kanilang mga revelation sa Senado ay mukhang aabutin nga hindi lang si Saldico, pati si Martin Romualdez at pati si Bongbong Marcos at si Sandro Marcos, mga kababayan. So the degree and intensity now of revelations that can explode mula doon sa pagbubunyag ng mga Diskaya, pilit na dinidiskartihan ni Ping Lacson at ni Tito Soto na palalabasin na later na lang sila entertain. Unahin mo na sila Bryce Hernandez, unahin mo na itong sila Alcantara, nang sa ganon ay magkaroon ng labo-labo, chapsoy, kung sino-sino na lang itinuturo nila. Para lamang may palabas na hindi ito orchestrated centrally by Martin Romualdez, by Saldico, who happen to be the most trusted executioners of Marcos pagdating dito sa systematic plunder. Mantakin mo, nagpasimple at nagpapatay malisya lang si Marcos. Ang mga Diskaya couple pala kontraktor nila sa Ilocos Norte, at ito ay pinatotohanan at sinigundahan ni former Lawag City Mayor Michael Kion na pinsan ito nila Senator Amy Marcos at ni Bongbong Marcos Jr. na dating mayor sa Lawag, na nakipag-usap kay Governor Chavit Singson at nagsasabi na ang mga Diskaya couple at iba pang kumpanya ng Diskaya at mga kontraktor na napangalanan ni Bongbong Marcos Jr. ay mga kontraktor din ng mga proyektong substandard, questionable, maanomalya at puno ng kasindikatuhan, no? According to revelations ng mga proyektong ito na naimbestigahan o nakuhang impormasyon ayon kay Governor Chavit Singson
at kay dating Lawag City Mayor Michael Kion. Kaya to the rescue itong si Tito Sotto at si Ping Lacson. No? Obvious naman kung bakit naging matagumpay ang kanilang kudeta or leadership coup upang tanggalin sa pagka-Senate President si Senate President dati, Senator Chis Escudero, and pati na rin po si Senator Marcoleta. Actually, ang main target nila si Marcoleta talaga, no? Dahil hindi po makokontrol ni Marcos at madidiktahan ang daloy ng investigasyon involving dito sa sakop at lawak at lalim ng mga pandarambong na nabubulgar at nabibisto na dito sa pagkakaroon ng Senate Blue Ribbon investigation. And so therefore, para hindi po sumabog ng todo at sumambulat sa pagmumuka ni Marcos Jr., ang ginawa niya, nagmaniobra sila ng tinatawag na leadership coup. Minaniobra nilang tanggalin si Saldico, si Marcoleta at si Chis Escudero. At ngayon, nakikita na natin ang pattern of cover-up, ang pattern ng paglilihis. Kaya mainit ang salpukan ng sagutan kanina ni Senator Marcoleta at ni Senator Ping Lacson. Aboridong-aborido si Ping Lacson, no? Nang sinabihan siya ni Senator Marcoleta on the open floor, sinabihan siya, bakit, Mr. Chairman, tayo ay bilib na bilib sa mga sinasabi nito nila Bryce Hernandez at ng mga kasama niya, parang minamaliit naman natin ang bigat ng testimonyang na unang ipinahayag ng mga diskaya. So, naaburido si Ping Lacson, no? Inaawat-awat pa ni Tito Sotto. So, magot siya kay Marcoleta, why are you so protective of the diskaya? Ayun. So, parang aburido na siya. Sinagot siya ni Marcoleta na mabuti binanggit mo yan sapagkat paulit-ulit ang inyong akusasyon. Ngayon, binanggit mo na pinoprotektahan ko ang mga diskaya. Hindi. Sabi niya, sinusunod ko lang ang batas. Sinusunod ko ang tamang proseso ng patas na pag-iimbestiga at hindi nakabatay sa opinyon ng chairman. Kasi nga nagpapalabas ng opinyon si Ping Lacson, nakapanipaniwala daw at authentic ang mga testimonya ni Bryce Hernandez. Samantalang ongoing pang investigation. So the main point ni Marcoleta is very simple. If you are the chairman of a very sensitive committee like Senate Blue Ribbon Committee, you have to remain objective, unbiased, impartial, and do not make preconceived conclusion. Just because may personal opinion ka, pigilan mo muna. Kasi hindi mo pa nga naririnig ang iba pang mga testimonya at iba pang mga revelations ng iba pang resource persons, no? Bakit nag-concentrate na sa mga grupo ni Bryce Hernandez at nila Alcantara kung saan malinaw na ang kanilang diskarte ay halo-halo na, labo-labo na, chapsoy-chapsoy na, upang ang investigasyon ay hindi mapuruhan at hindi makakonsentrate kay Marcos at kay Romualdez sa kanilang principal na pananagutan. So, nagkasagutan ulit, sabi ni Ping Lacson, are you trying to steal the show? Sabi niya kay Marcoleta, no? Sinagot siya ni Marcoleta, ang aking pinapanindigan ay tungkol sa objectivity. Wala akong anumang layunin dito, kundi irehistro ko ang pananaw ko na dapat sa lahat ng pagkakataon, patas tayo dito at hindi nagpapakita ng ating mga bias na opinyon. Tapos sinagot siya ni Ping Lacson, hindi. Parang sa ginagawa mo, parang gusto mong pigilan ang nagaganap na investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee na ito. Sinabi ni Marcoleta, hindi ko gustong pigilan. Gusto kong gawing patas at objective at mayroong katuturan at hindi nagagamit ang personal na opinyon ni naman sa atin dito habang ongoing pa ang investigasyon. May punto diyan si Marcoleta. How can you make a preconceived conclusion when you are only about 20% into the investigation? O bakit ka nagkaroon ng selective na preference na unahin mo itong mga tagapaglito at tagapagligaw na mga testimonya nito nila Alcantara at Bryce Hernandez ay samantalang sumasambulat ang direktang pag-uugnay at pagtukoy ng revelations at ng affidavit nila Diskaya na Martin Romualdez and Saldico are acting with another mastermind. Hindi lang natuloy yon kasi nga naputol
dahil sa mga kaganapan sa maniobra sa liderato sa Senado. Pero alam na natin na papunta na yun kay Marcos. The revelations of the Diskaya will coincide with what Governor Chavit Singson had declared 2 days ago. Ang sabi ni Governor Chavit Singson, inunahan ni Marcos ang pagkakaroon ng investigasyong ito sapagkat alam niya sa sambulat sa kanyang pagmumuka ang kanyang involvement at ng kanyang pamilya sa kanilang pakinabang dito sa iskandalo ng pandarambong at pangungulimbat sa Pondo ng Bayan, in which Marcos is trying to pretend to be innocent as if he is not the central principal figure of criminal accountability on the crime of systematic plunder and corruption, no? He is trying to play innocent. Itong si Marcos, no, kunwarian, paluha-luha, pailing-iling. Pero alam natin na hindi magre-reveal si Governor Chavit Singson ng ganito kabigat na mga explosive revelations kung hindi may katotohanan o may basihan batay sa kanyang kaalaman. Klaro tayo dyan, no? Diyan nagsalpukan kanina, mga kababayan, no? Si Lacson at si Marcoleta. On the Senate, sabi ni Senator Marcoleta, can we make this on record? Hindi pumayag si Tito Soto, no? Kasi alam niya na valid question ang inire-raise ni Marcoleta on the process of handling the Senate Blue Ribbon investigation na ginagawa ni Senator Ping Lacson. Subalit, pilit ito na ibinabaliwala ni Ping Lacson at ni Tito Soto. Sabi niya, proceed. Kaya sabi ni Marcoleta, I will continue to register my objection on the ground that there is a question of objectivity and impartiality that is now being forwarded into the proceedings of this committee. So hindi ko pa nasusundan kung anong nangyari sa plenary kasi ang plenary will start kanina mga 2:30. So may schedule pa ako doon sa mga manggagawa sa Southern Tagalog para ipagpapatuloy ko ang aking seminar on labor security and industrial peace against the militant and radical labor infiltration operations na ginagawa ng CPP, NPA, NDF. So hindi ko nasundan. No? But this is now an inevitable scenario. Marami pa pong mga pagsalpukan na kagaya nitong nangyari kanina between Senator Marcoleta and Senator Ping Lacson at pati nito kay Boy Ariglo Itbulaga Tito Soto na makikita ng taong bayan na inililihis nila at pilit na binibitbit ang investigasyon sa diskarte na halo-halo, chapsoy at damay-damay na. In fact, ang kasunod nito, hindi tayo magugulat na imbitahin nila itong sinungaling na si Yusek Cabral na ituturo nila na ang mga Duterte involved. Hindi na tayo magugulat yan, ano? Sapagkat yun po ang direksyon talaga kung bakit ibinigay kay Tito Soto at kay Ping Lacson respectively ang sensitibong pamunuan at komitiba sa Senado upang maprotektahan si Marcos, mailihis mula sa kanila ni Romualdez ang focus and central explosion of expose and revelations kung saan hindi na po mapipigilan na si Marcos at si Romualdez talaga involved sa mga diskaya. Kaya galit na galit si Ping Lacson, sabi niya kay Marcoleta, are you trying to steal the show? Sabi ni Marcoleta, no, I am trying to register a valid objection kung saan kine-question ko ang validity ng proceedings na ito kung ang chairman na si Ping Lacson ay bias ang kanyang public opinion or kanyang opinion personal ay naging tungtungan ng kanyang mga desisyon sa gitna po ng maaga pa ang paglulunsad ng investigasyon, pero may preconceived judgment and conclusion na si Ping Lacson. Nakapanipaniwala daw ang mga revelations ng pangbulabog ni Bryce Hernandez at mismo ni Alcantara. So, kaabang-abang po ito sapagkat nagdeklara na rin po sa House of Representatives si Speaker Budget D na ititigil na nila ang gimmick sa TRICOM nila sapagkat hindi naman naniniwala daw mga tao doon, no? And which is true. Congress has already lost credibility so much
that it is now being looked at bilang basahan, basura ang institusyon ng Kongreso dahil ginawa itong gatasan, sindikato at naging pugad ng mga magnanakaw at mga mandarambong. Lalo na sa 3 taon ng pamumuno ni Martin Romualdez, kasabwat sila Saldico, na tudong-tudong kinonsenti ni Marcos Jr. Ayan. So, obviously, there is a very great challenge now for Tito Sotto and Ping Lacson kung paano nila ilihis, kung paano nila guluhin ang investigasyon hanggang sa ito ay hindi umabot kay Marcos at kila Romualdez. Pero nonetheless, ang taong bayan po ay nakabantay at alam ng mga mamamayan na ang katotohanan, indeed, ang simula at pinagmulan ng krimen ng pandarambong at pagnanakaw at korupsyon na nangyari sa 3 budget cycle na ito, walang iba kundi si Marcos, sila Romualdez at sila Saldico. They are a gang of criminal plunderers who tried to do a monumental restoration of plunder and corruption, subalit sumambulat. Akala nila makakalusot. Mantakin mo, sa Bulacan si Saldico for 3 years nakapagpalusot ng diskarte na 35.4 billion pesos na pundo na kinurakot nila. Allegedly, ito na ang isa sa pinakamalaking area na may kinurakot sila Marcos, Romualdez at Saldico gamit ang flood control projects. 35.4 billion in 3 years. At mayroon pang isang area na hawak ni Saldico din, 13 billion. Kaya nagtago ng kulukoy na ito si Boy Takas. Nagtumakas na sa US, pumunta na ng France. Hindi pa ito kumpirmado dahil hindi naman hinahabol ni Marcos. Hindi naman pinapahabol sa gobyerno. Pero nagpapasalamat tayo that there are well-meaning senators na handang magsakripisyo at manindigan in spite na hinaharas sila, ginugulat-gulat siya ni Ping Lacson, tinawag pa niya si Marcolita, are you trying to stop or derail this investigation by your antics? Parang gano'n, pikon na pikon si Pinky Lacson, pikon na pikon siya kanina sa very consistent na pahayag ni Senator Marcoleta. And I hope that the other minority-aligned senators like Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa will also stand in, Senator Amy Marcos, dito sa ginagawang pag-fiscalize ni Senator Marcoleta laban sa maniobra ni Ping Lacson at ni Tito Sotto upon orders of Marcos. Hindi po dito makakaligtas si Marcos. Ang kaguluhang ito na nangyayari sa Senado, extension ito ng maniobra ni Marcos na pagtakpan at ilihis ang totoong pananagutang kriminal na sumasambulat hinggil sa pandarambong sa flood control at iba pang mga infrastructure projects na walang ibang tinutumbok kundi si Marcos mismo ang pasimuno nito. Ang problema lang ni Tito Sotto at ni Ping Lacson, mulat na ang taong bayan. It's a matter of time already. Matter of time na lang ito. Hahatulan ng taong bayan si Marcos. At itong mga salpukan na ito kanina ng pagsiklab ng banggaan sa maniobrahan na ito ni Ping Lacson at Tito Sotto na binangga nila Senator Marcoleta, hindi pa po itong katapusan. Ngunit sa dibdib at isipan ng taong bayan, sa puso nila, walang ibang nangyaring malawak na pandarambong at pagnanakaw. Walang Saldico, walang Martin Romualdez, walang mga kriminal na sindikato sa DPWH at mga kriminal na kontraktor kung hindi pinayagan at kinonsinti at pinakinabangan ni Marcos Jr. at ng kanyang pamilya ito. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa Ka Eric Celis YouTube channel. Tayo po ay patuloy na lumalaki, lumalawak at sa inyong tulong at pag-promote at pag-share ng videos ko ay lalo pong naliliwanagan ng taong bayan kung bakit nagaganap ang ganitong mga political maneuvers, because the orchestrator and the mastermind is none other than Marcos in conspiracy and in collusion sa kanyang another boy takas na pinsan na si Martin Romualdez. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas
Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito po si Ka Eric, signing off for a while. Magbabalik ulit tayo. Oy, by the way, before ko po ito makakalimutan, baka manunood sila mamaya, binabati ko po ang class Matuwid, Batch Matuwid, Class 06 2025 ng Safety Marshal Cadets. Ulitin ko po, Safety Marshal Cadets ng Fast Logistics dyan sa Southern Tagalog. Class or Batch Matuwid 06-2025. Mabuhay kayo. Maraming salamat sa inyong pagmamahal sa bansang Pilipinas at sa inyong pagtangkilik sa kapayapaan at demokrasya sa gitna ng krisis at mga paghamon na kinakaharap natin sa ating buhay. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Muli, ito po si Ka Eric.